Nandito tayo ngayon guys sa Maidstone rest area sa Saskatchewan. So papunta tayo ng Edmonton at doon tayo pipick up. From Saskatoon to Edmonton, 510 km. Tatakbo tayo ng empty. So yan yung trailer natin, oh. Wala tayong laman. Doon tayo pipick up ng load papunta ng Calgary naman. Then Calgary to British Columbia. So aakyat tayo ng BC bukas. May Kelsey, oh. So ang biyahe naman natin Edmonton, Calgary, then BC. So doon tayo ngayon, dahil paakyat tayo ng BC, i-demo natin yung paano ang paggamit ng exhaust brake, engine brake at foot brake. Kasi yung sa British Columbia guys ay talagang ahon lusong 7%, 8% ang lusong, ganun din yung ahon. So hindi naman ako magaling, kumbaga gusto ko lang i-share yung knowledge ko or yung nalalaman ko dito sa Canada. Dahil sa totoo lang, nadagdagan dito talaga yung knowledge ko sa Canada. Dahil siyempre kada saang bansa tayo nagpunta, may nadadagdag na idea tayo, may napupulot tayo ng mga idea about sa driving. So siyempre habang tumatagal, pinag-aaralan din natin yan, diba? At yan din naman ang isi-share natin. Base lang naman yan sa experience natin. Kumbaga hindi tayo gagawa lang ng kwento, kundi base sa experience yan. Alright, so malalaman natin bukas kung anong klase yung load natin papuntang papuntang BC. Malalaman natin kung anong klase yung pangarga natin. So usually kung hindi lumber, fire hydrant ang karga natin papunta ng BC. Then BC papunta naman ng Ontario. Yun sigurado lumber yun. Tara, let's go. Hindi porket na empty tayo ay hindi tayo magsi-circle check. So nag-circle check ako, tire check. Dahil napakainit ng panahon ngayon, ang temperature ay positive 30. Kaya mainit ang gulong. Pero dahil empty lang naman tayo, ayan, malamig lang, kalma, hindi gaano mainit yung gulong natin. So tara, let's go. Lipset pala yun. Shout out sa mga taga Lipset
na tropa natin dyan. Ayan, mag-hazard yan to say thank you. Ayun lang. Dito tayo ngayon sa Edmonton at pipick up ng PVC pipes dito sa IPEX Distribution. So dito guys, complete PPE pero walang hard hat. Okay lang kasi wala namang malalaglag siguro. So yan ang mga ikakarga. Hindi ko alam kung alin dyan sa PVC ang ikakarga natin, pero ito contrast to. Siguro baka ganyan din ang ikakarga sa atin. Medyo mahigpit dito pag naglo-loading nasa loob ng truck. Then sasabihan lang tayo ng operator kung siguro kung magbabato tayo ng belly or ano. Pero itong isang nakikita ko walang belly strap, oh. Mataas ang karga. Pero try natin sabihan na lagyan ng belly strap kasi nga mataas, di ba? Pero malapit lang naman ang deliver. Depende sa kanila kung papalagyan or ano, kasi mukhang mga suplado eh. Sa opisina mga suplado eh. Kala mo may-ari ng kumpanya eh. Yun, basta follow the instruction na lang tayo. Yan, dito itong pilahan. Ayan, move forward. Yan yung may red sign. Diyan ang pilahan ng mga truck. Dito tayo sa second lane. So tingnan na lang natin kung ano ikakarga natin. So mayroon tayong itong papel na to nilalagay dito sa ibabaw ng windshield. Yan. Then binigyan tayo ng papel para sa operator daw to. Pagkatapos daw nating karga, stay lang yung truck natin doon sa loading area at pupunta tayo sa shipping office. So nilalagyan talaga ng damage guys, paghihinto lalagyan ng damage sa unahan. Ayun. Damage. Lalagyan ng choke or kalso ang ano natin, ang truck. Hindi damage pala, kalso mali na naman ako. So lalagyan natin ng kalso or choke. Choke ang tawag dito sa English ng damage. Kalso. Damage yung damage eh. Yun, choke. Lalagyan natin ng choke. Yung unahan ng truck, ayan oh, parang ganon. So, let's go. So yun guys, nandito na tayo sa Wetaskiwin Home Hardware. Dito tayo magde-deliver. At ito yung load natin, PVC pipes na maliliit lang. Yan lang, napakagaan. Sobrang gaan ang load natin kaya bilis natin makarating dito. From Edmonton to Wetaskiwin dito ay nasa 81 km lang. Mas malayo pa yung tinakbo natin na MT from Saskatoon to Edmonton, nasa 510 km. Pero itong loaded na tayo 81 km lang from pinikapan natin hanggang dito sa Home Hardware, Wetaskiwin. So guys, dito guys, meron tong appointment. Pero hindi tayo magpapa-appointment kundi yung opisina natin. So napaaga ang dating ko dito. Ang appointment ko around 3 PM pa. So hindi tayo pinapasok. Pinalabas lang ako dahil ang appointment ko 3 PM pa. Yun, kaya standby tayo dito sa labas dahil 3 PM pa yung natin appointment. So no choice tayo, tinawag ko na sa dispatch. Sabi stay tight daw, stay tight. So wala tayong magawa kundi magantay.
So yun lang, standby muna tayo ng ano, ang oras pa lang dito ay 11:45 AM. So 3 hours and 15 minutes pa tayo mag-aantay para ma-unload. So yun, no choice. So yun nga, nandito tayo ngayon sa loob ng warehouse ng ano, or storage or yard ng Home Hardware. So ina-unload na tayo, guys. Make sure yung paperwork natin merong print name and sign, dahil naka-note talaga yan nung ano, nung nag-loading tayo. So doon nilagay yung load natin. Ayan, pero dito yung pinaka yard nila. So ayan, ina-unload na tayo. So next assignment natin ay papunta tayo ng Slave Lake para pipick up ng pellets. Pellets yung mga naka bags din, nakapaleta. Patulad ng ganyan, no. Yan, mga pellets yan eh. So, pero I'm not sure, pero titingnan natin. Bukas natin pipick upin dahil ngayong araw na to hindi na kaya. Dahil nasa 300 plus kilometer pa ang tatakbuhin natin mula dito sa Witaskiwin. So, see you tomorrow. So yun guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Atchison, nagpalipas ng gabi. So nagkape tayo at nag-toothbrush. Ganito yung truck stop dito, punong-puno sa Atchison. Itong Atchison, ano to, part ng Edmonton pa rin siya, Alberta. So babiyahe pa tayo, nasa 220 km papunta ng Slave Lake. 220 km sa Slave Lake. So ang oras ngayon ay 5 AM. Tatakbo na tayo. Punong-puno, oh. Buti hindi tayo naipit. Nandun tayo, makakalabas pa tayo. Yung katabi ko hindi na makalabas eh. Andiyan tayo. Ang init. Dito hindi pa gaano malamig. Hindi katulad sa Ontario, talagang malamig na doon. Nagpa-positive 5 na. So yun, okay pa dito sa Alberta. Let's go, alis na tayo. Balagbagan yung mga nakaprada.
foggy yung daan natin guys, kaya kailangan alerto tayo sa mga signboard or traffic sign tulad niyan na curve, di ba? So kung foggy yan, hindi natin gaano makita na curve ito, kaya dyan tayo magbabase sa mga traffic sign na yan, yung signboard na yan, yung arrow na yan, di ba? Napundi pa yung ano natin, oh, low beam. Kaya gumamit ako ng fog light kasi malabo na siya. So gamit tayo ng fog light para alternative natin. Pamaya papalitan natin yung headlight natin. Dito na tayo sa bayan ng Westlock, Alberta. So shout out sa mga taga Westlock. Marami tayong mga kababayan din dito, kahit na itong bayan na to ay maliit lang, pero marami pa rin Pilipino dito. At meron din tayong mga kaibigan dito na mga owner operator na truckers. Mayroon tayong regular dito na customer, yung Armtec. Diyan din tayo nagdi-deliver sa unahan yan. Meron pa tayong 1 hour and 30 minutes na tatakbuhin. Dito napakakapal ng na fog. Naka high beam na tayo yan. Ayun, low beam, high beam. So kailangan alerto tayo sa mga signboard kasi hindi natin alam kung curve na ba yan, turn light o may roundabout. Kaya alerto tayo, kalat yung paningin natin sa mga traffic sign, sa mga signboard. Tsaka dito guys, mapapansin mo naman kung may mga nakaparada na sasakyan or may nasiraan kasi naka-hazard talaga yan at nakagilid. So guys, pag may nasusundan tayo na ganyan na nagbi-blink yung ilaw, amber light na kulay puti, yan ay bus, school bus. So aware tayo, keep distance lang tayo dahil anytime hihinto yan kung may estudyante sila na dinadaanan dito along the highway. So keep distance lang tayo dahil priority natin yan sila, yung mga bus. At wag tayo mag-overtake pag flashing siya ng red. Wag tayo mag-pass or overtake sa oras na nagpa-flashing siya ng red light. Pero kung yellow light, slow down lang tayo at pwede tayo mag-overtake. Katulad niyan, hindi natin siya nakikita dahil sa kapal ng fog. Amber light lang ang nakikita natin, yung parang eroplano siya na nagbi-blink-blink na kulay puti. Yan ay sign na bus, school bus yan. Kaya be aware tayo, keep distance lang tayo. Hindi natin siya nakikita kung ano yan. Bali yan ang pinaka sign niya or warning. Yan, bas na siya. Kaya maliwanag na. Lumabas na rin yung araw. Ay, hindi pa, lumiwanag pa lang. Alas 7 ng umaga, 7 AM.
nasa baba pa. Araw na guys, so 7:30 na pero makapal pa rin yung fog. Kanina yung nadaanan ko sa may tulay, sobrang kapal kaya nag slow down ako dahil baka may makasalubong tayo sa tulay. Pero yan makapal pa rin medyo slow down tayo dahil kapal ng fog dahil nagmumungis pa sa windshield. Ang dami waka. Ayan malinaw dito, doon makapal na naman Ito ang mahirap guys, yung makapal yung fog, then nagmo-moist, tapos yung silaw masakit sa mata, kaya slow down lang tayo pag hindi kaya. So nandito na tayo guys, pipick upan natin sa Vanderwell Contractors. Tapos park tayo dito sa left side. Yan ang pinaka main office ng Vanderwell. So baka yung mga nakabags na yon ang ikakarga natin. Tara, let's go, punta tayong opisina. Off duty. So yung guys, ang karga natin ngayon ay nakapaleta. Ayan ganyan pero mababa lang yung natin, katulad lang nung kababa, katulad nun. So gagamitan natin siya ng steel tarp dahil mababa lang naman para hindi tayo mahirapan. Then kasi itong load na to tarp required, kaya no choice tayo, kailangan i-tarp kasi baka umulan Ayun, pinakarga na tayo. So tatanungin natin kung pwede tayong mag-strap habang kinakargahan niya. Ay hindi pala pwede kasi uurong pa, umusli So yun, tinawagan ko si Spi kung meron siya yung city driver natin sa BC, kung may steel tarp siya, sabi naman niya meron, kaya gagamitan natin siya ng steel tarp para easy rin sa kanya at easy rin sa akin. Okay? So ito na yung karga natin guys, 34 pallets na pellets to, pellets na yung kusot na ginawang pellets. So ayan siya. May papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa to pag strap. So ito. Ayan. Ito guys, huwag natin higpitan to na ganyan yan, dahil pag hinigpitan natin mapupuno kagad itong winch nya ng strap. So ang gagawin natin, iangat natin yan. Ganyan. So hanggang dito, ganyan kataas, para pag higpit natin, ayan, sakto lang yan, maiipit lang siya ng winch. Ayan pag higpit natin yan, so hindi siya mapupuno, sakto lang yan, hindi mapupuno yung winch. Tulad nito, inipit ko lang yan pansamantala, pero iangat natin yan. Ganyan. So lahat yan ganyan ang ginawa ko, kasi lumulubog yan, lumulubog yung bags, malambot lang siya. So didiin siya ng didiin, hindi siya mapupuno ng strap yung winch natin.
Kasi pag puno yan, mahigpit na pero maluwag pa itong strap. Katulad yan, hindi puno, so mahigpit siya, sakto. Yan. Double check. Okay. Dalawang strap lagi sa unahan, ha. Ito kasi tagisan, ha. Pag mga alanganin, dalawa. So itatarp na natin to siya. Iikot lang tayo. Ayan, kompleto na. Itong isa maluwag kasi may tarp pa tayo sa ibabaw. Hindi ko pa to hinigpitan, sinuksok ko lang dito. Pero dalawang strap sa unahan, dalawang strap sa likuran, ha. Then yung mga alanganin, tulad nito, alanganin yung mga strap, so dinalawa ko. Okay. Then pag mag-back up tayo, guys, horn tayo ng malaking na horn. Antayin natin ma-clear. Then horn. Tayo natin mag-clear, then bago tayo mag-go. Nag-horn na ako, hindi pa rin yan narinig. So ikot tayo, nandun sa pagitan ng dalawang building na yan yung ano, yung tarping area. Malaking ano to, planta ng kahuyan din. Yan lang, may nag-tarp. Doon tayo sa tarping area na yon. Doon tayo magta-tarp. So antayin lang natin makalis yung truck. So yun, mabantay na yung truck, tsaka tayo papasok.
on duty. Tara, let's go. Ilalatag lang muna natin to, guys. Kailangan nakasuot tayo ng full arrest. Isa lang pala ano dito. Nandito yung full arrest nila. Ganyan pagtanggal niya, no? So, ito rin. Go. So, pagitna lang natin to. Ayan siya, oh. Parang pellets. Sumabog na. So yan, lagay natin ito isa sa likod. Oops. Una natin lalatag itong likuran. Okay. So yun, ganyan lang, itatarp lang natin to, tapusin lang muna natin to. Yan. So basta mag-tarp dito lang sa tarping area. Alright. Yan ang Jasper, Alberta. Ito ang beauty ng Canada na dinadayo ng mga turista. Ito pa isa sa mga dinadayo dito. Kahit pumunta ka na sa kalagitnaan yan, mababaw pa rin yung lake na yan. Dati nakakaparada yung truck dyan, kaso lang ngayon pinagbawal na eh. Hinarayo, no, yung mga tao, layo na ng tao. Nasa gitna na pero mababaw pa rin. Dati nakakaparada yung truck dyan, kaso lang ngayon pinagbawal na eh. Ayaw na eh. Gusto ko sana huminto, kaya yung mga tao. Ayan, isa sa mga dinadayo dito.